Ito ang contest kung saan hihigalang yung mga contestants ng sobrang tagal. Ito na siguro yung pinakamadaling contest sa mga taong sobrang hilig gumilata. Tungkol ito sa isang contest nga sa China kung saan 240 na tao yung sumali kung saan ang kailangan lang nilang gawin ay humiga nga sa kutsyon ng sobrang tagal. Tinawag nga nila itong patamaran na contest kung saan ang matitirang nakahiga doon sa kutsyon ay siyang mananalo ng malaking pera. Twist pa dito, hindi nila ito gagawin sa isang tagong lugar or somewhere na wala ngang tao dahil gaganapin nga ito sa isang mall kung saan mapapanood nga sila ng maraming tao and also naka-livestream din to. Hindi lang to patamaran pakapalan din ang muka na hindi ka mahihiya. Ganito yung mga palaro sa Physical Batugan Asia, baka sumali pa ako. November 15, 2025, nagsimula na nga yung contest at dito na nga humiga yung 240 na contestants doon sa mga kutsyon. Rules nga dito, bawal nga silang bumangon, umupo, umalis, at syempre tumayo kasi once na ginawa nga nila yon, automatic na tanggal na nga sila. Obviously, hindi nga sila makakaihi or makaka-jerbox. I mean, pwede naman, pero sa kutsyon, tapos sa harap pa ng maraming tao. Naisip din naman ito ng ibang contestants, kaya naman bilang paghahanda, nagsuot nga sila ng mga diaper. Nakahiga nga lang sila, may nagpapagulong-gulong, may mga nagbabasa ng libro, may nagsiselfone, at meron nga din kumakain habang nakaiga. Lipas ng ilang minuto, wala ngang umaalis doon sa mga kutsyon at paglipas nga ng isang araw, dito na nga sila unti-unting nababawasan. Yung iba sumuko nga dahil sa sobrang pagkagutom, yung iba sumuko dahil naiihi at nadjejerbox na, at yung ilan sumuko dahil ang sakit na nga ng katawan nila kakahiga. To be honest, hindi naman mahirap yung challenge kung iisipin mo pero ako lang ba yung sumasakit yung katawan kapag nakahiga ng matagal? By the way, dito pala sa contest na ito, hindi sila naglagay ng time limit. So basically, mula pagbukas at pagsarado ng mall, nakahiga nga lang sila doon sa gitna ng mall. Makalipas ng 24 hours, 186 sa 240 na contestants ang sumuko at bumangon na nga. Sa pagtagal ng laro at para nga mas bumilis, pumayag nga yung mga contestants na magdagdag ng mga additional twist para nga mas dumami yung mga taong sumuko nga doon sa laro. 30 hours later, konting tao na nga lang yung natitira sa kanila. 33 hours and 9 minutes later, 3 contestants na nga lang yung natitira and 2 minutes later, 2 na nga lang sila. Siguro nung 2 na lang sila, nagtititigan na lang sila na parang Greek grapes habang nasa ilalim ng kama. And 20 minutes later, sa tagal na 33 hours and 35 minutes, sumuko na nga yung isa sa kanila at dito na nga nanalo yung isang lalaking contestant. Nanalo siya ng mahigit 3,000 yuan or mahigit 25,000 pesos. Hindi rin naman umuwing luhaan yung second and third place dahil nakakuha din sila ng 17,000 pesos and also 8,000 pesos. Ayun sa mga gumawa nga ng contest, nagsimula nga yung contest na ito sa idea ng lying flat. Basically, nare-represent nga daw ng paghiga nga ng sobrang tagal yung way nga ng lifestyle ng ilang tao na sumuko na nga sa buhay or societal expectations and instead nito pa rin nga yung mga pangarap or magsumikap, nagre-relax na nga lang sila sa simpleng buhay na lang nila. Ngayon, sana gumawa ng version ng Physical Asia na imbes na palakasan or physical activities, puro katamaran ganon. Patagalang nakaupo sa kubeta habang may hawak na cellphone or bote nga ng shampoo, patagalang nakaupo sa harapan ng computer, patagalang lumamon, patagalang humiga, at iba't iba pa. Tutusin, hindi na rin bago yung mga ganitong pa-contest kung saan may contest nga sa pabilisang magligpit nga ng kama, pagandahan ng pagkakaayos ng dining table, at meron pa nga pagalingan sa paghukay ng hukay. Kung hindi nyo pa pala nahahalata, itong contest na ito ay obviously promotion nga para nga sa isang company na gumagawa nga ng kutsyon, and given kung gaano nga kadami yung mga taong natuwa and nanood nga nung live stream sa contest na ito, paniguradong malaki naman din yung kinita nila. Pwede pa nga nilang gamitin for marketing or for slogan na sa sobrang ganda ng mga kutsyon nila, kaya mong humiga for 33 hours. So yun, kung magkakaroon ba ng ganitong contest sa Pilipinas, sasali ba kayo? Or wag na lang?